So hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nagtatali-talinuhan na naman itong si Pantaleon Alvarez. Na ang sabi niya, abay kapag na-impeach, kapag nasipa daw sa pwesto, itong si Vice President Sara Duterte, tatakbo daw at sasabak muli itong si former President Duterte. Pwede daw po yun. Ewan ko ba, mga minamahal na turingang congressman, no? Minsan sa sobrang talino ninyo, nagiging bobo kayo. Ang linaw-linaw sa ating 1987 Constitution, o Article 7, Section 4 ha, na one term lang ang isang presidente at hindi na po ito pwedeng maging re-elected. Ewan ko ba dito kay Pantaleon Alvarez? Okay, sige, basahin natin yung kanyang reason. Sabi niya, tatakbong presidente sa 2028 election, si dating Pangulong Rodrigo Duterte kapag sinipa ng Senate Impeachment Court ang anak nitong si Vice President Sara Duterte. Actually, kung masipa man, itong si VP Sara Duterte, at least dinaan siya sa rule of law at sa due process. Pero yung mga pinatay ninyo, humigit kumulang 30,000, ang iba inosente, iba bata, ang iba walang kabuwang-muwang, ang iba estudyante, walang due process yun. Dito naman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte, yun, may due process yun. Diba? So ngayon, itong isiniwalat ni Davao del Norte Representative Pantaleon Bebot Alvarez, ito din mga minamahal si Pantaleon Alvarez yung nagrekomenda ng separation ng Mindanao at dito sa Pilipinas. Alam nyo, wala talagang matinong suggestion nyo. Walang matinong suggestion. Itong si Pantaleon Alvarez, talaga nga namang namumuro yung pagiging bright ba, yung pagiging matalino, na sobrahan. Wala talagang naging matinong suggestion itong si Pantaleon Alvarez, kung hindi sedition, kung hindi rebellion. 'Di ba ngayon, ito na naman, panibago niyang suggestion. Kapag sinipa daw, papatakbuhin nila. Itong si former President Duterte, ang linaw-linaw, nakalagay doon sa ating 1987 Constitution, one term. Alam mo ba yung one term? Ha? Pantaleon Alvarez. Ngunit meron siya talagang reason. Mga minamahal. Basahin natin yung reason niya. Ha? Sabi niya, ayon kay Alvarez, hindi sakop ng constitutional ban si dating Pangulong Duterte dahil hindi naman ito re-electionista. Kung hindi makatakbo si Vice President Sara, nandyan pa naman si former President Duterte, pwede pa naman siyang tumakbo. Diin ng dating House Speaker nung panahon. So, paano siya makakatakbo, mga minamahal? Remember, ang prohibisyon ng Constitution, yung re-election. Malinaw yun, di ba? Pag sinabi mong re-election ka, kailangan sitting president siya. Hindi siya pwedeng tumakbo, hindi naman siya sitting president si Rodrigo Duterte ngayon. Kumbaga gusto niyang i-emphasize, mga minamahal, kumbaga sa mga kagawad, diba? Sa barangay mga kagawad. Kunyari, naka 3 term na sila. 3 term tapos na. Kapag re-electionist ka, kailangan nakaupo ka. Kaso ang ginagawa ng mga barangay, mga nasa barangay tanod, yung mga kagawad sa barangay, na mamahinga ng isang termino. Tapos after nilang mamahinga, pwede ulit silang tumakbo ng 3 term. Ganyan din sa mga sa mga senador daw, pati mga mayor. Ganyan din daw yung ginagawa, 'di ba? So ngayon, ang punto ni Alvarez, hindi naman sitting president itong si former President Duterte. When you say re-electionist, dapat ikaw yung nakaupo tapos tatakbo ka ulit. Kaso ang nangyari, mga minamahal, ay hindi naman daw po nakaupo itong si former President Duterte na mahinga daw siya ng isang buong termo ito tapos pwede na daw ulit siyang tumakbo. Ang punto kasi dito, may point itong si Alvarez, 'di ba? Pero nakalagay sa ating 1987 Constitution, kung hindi ka nagbabasa, 'di ba, one term lang. Alam mo ba yung one term, isang termino lang. Kahit pa sabihin mo na hindi naman siya sakop ng constitutional ban kasi hindi naman siya re-electionist, the fact na nakalagay sa ating 1987 Constitution na one term lang ang presidente, hindi na siya eligible for re-election kahit sa ano pa mang posisyon. Diba? Nakakaloka talaga, mga minamahal. Minsan sa sobrang talino, nakakabobo din pala eh. Ewan ko dito sa kampo ni former President Duterte, lagi na lang merong hanash. Lagi na lang merong sinasabi.
'Di ba? Nakakatawa talaga tong mga ano na 'to. Eh, mga ano lang talaga eh, no? Mga panggulo. Oh. Ikinumpara ni Alvarez ang sitwasyon ng mga senador na kapag nakaabot na ng term limit, magpapahinga muna ng 3 taon sa kasasabak muli sa pagkasenador. Yan yung ano, kinukumpara niya. Kumbaga, pagkukumpara ko din sa mga kagawad ng barangay. 'Di ba? After nilang maabot yung term limit nila, mamamahinga, tapos takbo ulit. Eh, barangay, at hindi sa barangay tanod siya tumakbo, sa mga kagawad siya tumakbo, o 'di ba? O pwede doon. Pero yung presidente, wala pa naman natang gumagawa noon. Yung kay Gloria naman, mga minamahal, ibang sitwasyon naman yon. Kapag pinalitan niya ang isang nakaupong presidente, dapat hindi aabot ng lagpas 4 na taon. Kapag nakaabot ka ng lagpas 4 na taon, kasi may exception yon, mga minamahal. Kapag nakaabot ka ng lagpas na 4 na taon, aba hindi ka na rin pwedeng tumakbo. Pero si Gloria, hindi pa naman nakakaabot ng lagpas 4 na taon, kaya nakatakbo siya ulit bilang presidente ng bansang Pilipinas. Okay? Sabi pa dito, pwede pa. Tingnan mo yung senador, magpapahinga lang ng 3 taon, pwede. Eh bakit hindi pwede sa dating presidente? Katuwiran ng mambabatas. Alam mo, nakakaloka talaga itong si Si Pantaleon Alvarez. Literal na wala talagang matinong naging suggestion. Lahat palpak eh. Una, suggestion niya yung separation ng Mindanao sa Pilipinas. Di ba? Kasi daw, yung Pilipinas, food basket daw ng Pilipinas, yung Mindanao. So, kapag ang Mindanao nawala sa Luzon tapos Visayas, madami daw mawawala sa Luzon at Visayas. Hindi niya man lang naisip na may supporters din. Itong si former President Duterte na taga Luzon, may supporters din na taga Visayas. 'Di ba? Nagigets niyo yung punto na 'yon? Masyadong makasarili itong si Pantaleon Alvarez. Okay, sige, kung gusto niya ng separation ng Mindanao, pwede din naman. Pero kapag kailangan nila ng mga equipments, weapons, kunyari, sinasalakay sila ginigera sila doon sa Mindanao, hindi din sila pwedeng humingi ng tulong sa Republika ng Pilipinas. Ay, nako. Sinabi naman ni Atty. GB Bundok sa parehong programa na kung hindi na talaga pwede tumakbo si dating Pangulong Duterte, marami bang Duterte ang maaaring humalili kay Vice President Sara sa 2028. Ang dami pang Duterte na pinagkakatiwalaan ng taong bayan. So I think impeachment of Vice President is futile if all they want is to reduce the power of the Dutertes. Wika ni Bundok. Si Bundok may utang nga itong 3 milyon, di umano, sa isang singer. Pero yung punto natin dito, mga minamahal, ano ba naman itong suggestion ni Pantaleon Alvarez? Eh, pwedeng tumakbo kung si Baste. O si Pulong, yan. Pwedeng tumakbo yan kung mas 40 years old na sila, 'di ba? Able to read and write. Yan lang naman yung ng ating konstitusyon 'di ba? 1987 Constitution, lahat kahit sino pwedeng tumakbo eh. Basta na-meet mo lang yung requirements. Pero yung re-electionist ka ulit, tibay ng mukha naman ni Digong nun. Hindi na nga nakakalakad eh. Ugod-ugod na nga eh. Minsan sinusugod na nga sa hospital eh. Papatakbuhin mo pa. Maawa naman kayo. Kay former President Duterte, bakit hindi ba kayang umangat ng pangalan ninyo kung hindi kayo naka-connect dito sa mga Duterte? Katulad ni Robin Padilla, 'di ba? Hindi ba kayang umangat yung pangalan mo kung walang Duterte? Dito kay Marcoleta, hindi ba angat ang pangalan mo kung wala yung INC? 'Di ba? Nakakaloka. Ewan ko ba dito sa mga taong to kung ano-anong mga napapasok sa kanilang mga isip, kung ano-ano yung mga rekomendasyon na talagang magugulat ka na lang, ay, nag-recommend na naman ng kabobohan to, hindi nagbabasa ng ng ating konstitusyon. Ewan ko ba dito sa mga taong to? Di ba? Basahin nga natin dito sa 1987 Constitution. The President cannot be re-elected. The Vice President cannot serve more than 2 consecutive terms. The President can be removed from the office through impeachment for treason, bribery, graft, corruption. Nakalagay dito yun sa Article 7, Section 4. The Philippines Constitution states that the President and Vice President are elected by popular vote for 6-year term. The term begins on 30th following the election year and the end June 30th, 6 years. Diba, 6 years lang? Napakalinaw.
one term lang. Ano ba naman yung si Pantaleon Alvarez? Na ay nga jud something sa brains ba? Di nagbabasa. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.